May mga alamat na tinatawanan lang ng ilan. Pero paano kung isang gabi, marinig mo ang pagaspas ng pakpak sa bubong mo? Ito ang kwento ng babaeng nahahati. Salamat sa pagbisita sa Pinas Horror, ang tahanan ng mga kwento katatakutan at alamat ng Pilipinas. Kung mahilig ka sa mga nakakakilabot na kwento, siguraduhin mo in-like ang video na ito, mag-comment ng inyong opinyon, at mag-subscribe na rin para lagi kang updated sa aming mga kwento na kababalaghan. Sa isang liblib na baryo sa Capiz, nakatirik ang mga bahay na yari sa kahoy at pawid. Habang papalubog ang araw, tila mas bumibigat ang hangin at unti-unting lumalalim ang katahimikan. Isang dalagang nagngangalang Alina ang tahimik na naglalakad pa uwi. Kilala siya sa baryo bilang maganda at mahingin. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang misteryong tila ayaw niyang ipaalam sa kahit sino. Sa tindahan ng baryo, nagkukumpulan ang matatanda. May nawawala na ng mga kambing kagabi. May nakita raw na anino na lumilipad, puno ng isa. Mananandoy na yan, sigurado ako, tagot na isa pa. Nagkatinginan sila habang nagdadasal. Tanda ng takot na matagal nang bumabalot sa lugar. Samantala, tumakaan si Alina at lahat ay tumahimik. Walang nagsalita, ngunit halata ang kaba. Pagsapit ng gabi, humihip ang halamig na hangin. Sa loob ng kanyang bahay, nakaupo si Alina sa harap ng salamin. Tahimik siya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sa isang iglap, tumayo siya. Tumalikod sa salamin. At marahan binuksan ang kanyang balat sa baywang. Nahati ang kanyang katawan mula bewang paitaas at lumipad siya palabas ng bintana. Iniwan ang kanyang kalahating katawan. Sa dilim ng pagubatan, lumipad ang kalahati ni Alina. Ang kanyang pakpak na kasing itim ng gabi ay sumasayad sa hangin. Sa ibaba, may nakatali at pumiiyak na kambing. Pain na ininagay ng mga lalaki sa baryo upang mahuli ang nilalang na matagal na nilang pinatatakutan. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga lalaki, isa-isa sila nakarinig ng malakas na hangin at malutong na tawa ng babae. Hindi niyo ako mahuhuli. Bunom ng tinig na nasa itaas. Biglang naglabasan ang mga lalaki. Dala ang mga sibat at asin. Tumalon si Alina mula sa itaas at tinangkang agawin ng kambing. Nagbagsakan ang mga sanga. Sumabog ang alikabok at nagkagulo ang lahat. Ngunit isa sa kanila, si Mateo, ang may pinakamatinding galit.
Pinatay ng manananggal ang kanyang pamilya at 2 taon na ang nakalipas. Awak ang isang sibat na ninagyan ng bawang. Tumakbo siya at itinarok ito sa pakpak ng halimaw. Sumigaw ang manananggal at sa isang iglap, naglaho siya sa dilim. Madaling araw, nakatayo si Mateo sa tapat ng isang bahay. Tahimik, walang ilaw, tila walang tao. Sa loob, nakahiga si Alina. Pawisan at putlang-putla. Ang kanyang kalahating katawan ay nakabalik na. Ngunit ang sugat sa kanyang pakpak ay malala. Hindi pa tapos ang laban na to, bulong ni Mateo. Lumipas ang ilang linggo. Wala na ang pag-atake. Akala ng lahat ay ligtas na sila. Ngunit isang gabi, sa pareho kagubatan, may narinig na sigaw. At sa isang puno, may nakasabit na bahagi ng katawan. Ngunit hindi ito kay Alina. Ang tanong, may isa pang manananggal sa baryo? Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment kung anong parte ng istorya ang pinaka-nakakakilabot para sa iyo. Subscribe ka na rin sa Pinas Horror para sa iba pang kwento na kababalaghan at alamat ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mag-ingat na sa dilim. Hanggang sa muli mga ka-horror.